sabay nagpupuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Bilang isang pinagbuklod na komunidad, nasa ika-31 linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ang Ebanghelyo, ibigin ang iisa at tanging Panginoon Diyos ng buo nating pagkatao, buo nating sarili, buong buhay. At mahalin ang ating kapwa-tao. Itong linggo din ay ang linggo ng kamulatan para sa mga nasa preso, kamulatan, kamalayan para nasa mga bilangguan. Ipagdasal po natin ang mga nasa preso. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulutan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iya'y pangmagpakailanman. Nang ihandog niya ang kaniyang sarili.
May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong mong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos. At wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa Kanya umasa, ang Diyos ay iisa. Sa Kanya umasa, ang Diyos ay iisa. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ipapangako namin sa inyo, buong tapat na susundin mga pangaral mo. Walang hanggang pagmamahal, iaalay namin sa iyo. Ika'y nag-iisa, Poong Jesus Nazareno. Nazareno. Yan po ang awit, Poong Jesus Nazareno ni Esang de Torres. Paalala, walang hanggang pagmamahal,
Ito ang diwa ng salita ng Diyos. Ibigin mo, o bayan ng Diyos, iisa lamang ang Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong pag-iisip at buo mong lakas. Ang pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng iyong sarili. Maraming beses na po natin itong narinig. Ngunit sariwain po natin ito sa konteksto. Hindi tayo makapunta muna sa sementeryo, pero alalahanin natin. Tanong ko sa inyo, kailangan ba maging utos ang magmahal? Kung meron kang sinisinta, kung lalaki ka, ang sinisinta mo, iniirog mo yung napakagandang babae. Kung lalaki ka naman, ang tinitibok ng puso mo ay ang napakagwapong lalaki. Kailangan ka bang utusan? Sasabihin ng magulang mo, oh, mahalin mo yan. Hindi ba bukal na? Hindi ba sa kalooban na? Hindi ba ang inklinasyon mo, ang patutunguhan mo dahil, kung ang mamahalin natin ng Diyos na mismong siya ang kagandahan, kung alam lang natin, kung ikaw naakit ka sa gwapong lalaki o magandang babae, hindi ka ba mapapalapit sa mismong kagandahan? At ang pinakamalalim nating ninanais, pagmamahal. Kulang po tayo sa pagmamahal, sa atensyon, sa pansin. Ngunit, ito, inuutusan ka. Ang unang nagmahal ang Diyos. Kapapangit natin, hindi tayo karapat-dapat. Mismo, ang siyang kagandahan at pagmamahal ang gustong yumakap sa atin. Tatanggi ka ba kung alam mo? Yan ang tanong ko, mga kapatid. Paalala ng ating objektibo, bawat isa sa atin, walang eksepsyon. Hinahanap ang pagyakap, mahigpit. Ayoko po maging sentimental o romantiko, pero yun. Yung kasarapan, ang aliw, kay sarap magmahal. Meron bang in love sa inyo dyan? Ha? Yan. Hindi lamang pandaigdig, kung hindi pang-eternal, pang magpakailanman. Kaya nga, kung uutusan tayong mahalin mo ang iisang Diyos ng buo mong buhay, pagkatao, sarili, lundag ka na, lapit ka na, yakap ka na, halikan mo na. Baka mawala pa, di ba? Sa mga nagmamahal sa inyo, yung nakaranas nun. Yan ang pagmamahal. Pinapaalala sa atin ng unang pagbasa, Deuteronomo. Yun. Mandato para ibigin ng Diyos. Matakot ka sa Diyos. Sa konteksto ng mga susunod na araw, pinagdadasal po natin yung mga yumao, mga kaluluwa sa purgatorio. O Panginoong Jesus, yung dasal sa Fatima, katapusan ngayon ng buwan ng Rosario, 31 ng Oktubre. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Meron po. Mamaya pong gabi, at sa mga susunod na gabi, impyerno, purgatorio, paraiso. Ginagawa ko po yun taon-taon. Kung hindi tayo makapunta sa sementeryo, pagnilaya natin, pag-aalay natin. May purgatorio. Meron ding impyerno. Kasi, uso ngayon, walang takot sa Diyos. Bakit? May Diyos ba? Kung gagawa ko ng masama, tatamaan ba ako ng kidlat? O, kayong mga naniniwala, sasabihin nila, o ano? Sino namamayagpag? Yung mga makasalanan.
Baka binobola lang kayo ng mga pare na may langit dyan. May pakonsuelo pa. Yan ang kwan. Walang Diyos. Walang Diyos. Sabi ng mga walang takot sa Diyos. Paalala sa atin, may takot sa Diyos. Mamayang gabi sasabihin ko sa inyo, may impyerno. At ang impyerno, separasyon sa Diyos. Paghihiwalay sa Diyos. Isang buhay na wala ang Diyos. Pinili mo, sinadya mo, intention mo, ang yabang mo, di kita kailangan. Yan, hindi ko po kayo tinatakot. Mula sa kasulatan ay pagtatangis, kapahamakan, eternal na pagdurusa, yung tinatawag na apoy ng impyerno. Parusa sapagkat piniling hindi mahalin ang Diyos. Yan po yung kabaligtaran. Unang punto ko po, hindi na dapat utusan tayo. Kung alam lang natin ang may apresyasyon tayo sa kahalagaan nito, ibigin ng Diyos ng kusa. At yung mga iba naman ng pananaw, meron pong impyerno. Yun ang todong trahedya. Sinabi ko kahapon sa parada ng mga santo, isa lamang ang trahedya sa buhay, hindi ka naging santo. At kung di ka naging santo, separado ka, hiwalay ka, putol ka sa kaugnayan ng pagmamahal sa Diyos. Yan ang impyerno. Sana pinagdadasal po natin na ang pamilya at ang komunidad natin hindi masapit yung kapalaran. At ibigin mo ang kapwa katulad ng sarili. Pakamamahal natin, pakikipagkapwa natin, pagtutulong natin. At ito ang lagi kong paalala sa inyo sa kapanahon ng pandemya. Tumulong sa mga nangangailangan. Ngunit dagdagan ko po, mga kapatid, ang karidad. Hindi lamang sa mga nabubuhay totoo, may mga nagugutom na hirapan sa panahon ng pandemya. Kung hindi, ang mga mahal nyo sa buhay. Ito ang mga araw nila. Si Papa Francisco, hindi lamang 1 ng Nobyembre hanggang ang 8 ng Nobyembre yung indulhensyang plenarya para sa kanila. May extension buong buwan ng Nobyembre para sa kanila. Huwag nating katakutan ng kamatayan. Yung ibang kultura, Halloween! Ang kamatayan, hindi po nilalayuan o kinatatakutan, pinaghahandaan. At yung mga nauna sa atin, tatay ko po namatay. Yung aking stepfather namatay. Bakit ko katatakutan dyan? Dasal ko araw-araw bilang paring makapasok sa langit. At kayo rin. Hindi po ba? Yan ang tanging kalooban, regalo, magagawa natin para sa kanila, para mapabilis ang kanilang pagpasok sa langit. Hindi po ba? Kaya yan ang karidad. Mahalin mo ang iyong kapwa. At kasama nga sa mga kapwa mo, ngayon, kung kaarawan mo, gusto mong masaya tayo at maalala kaarawan mo, ito mga araw nila. Pasensya na po, Sabi ni Papa Francisco, buong buwan ng Nobyembre, gumawa tayo ng mga pagkakawang gawa. Pagtutulong, katulad ng inuudyo ko kayong tumulong. Tulungan po natin sila. Kung alam lang natin ang hirap, kung may nagpaparamdam sa inyo, yun, magdasal. Kung alam lang natin ang hirap sa purgatorio at ang pagpasok nila sa langit, salamat. Sige po, idagdag ko po. Tula. Salamat na. Iisa. Nagpakasasa, masamang pagnasa, tinakwil ang bansa, pumatay ng usa, huli tuwing petsa, tamad kalabasa, abusong puwersa, impyerno'y parusa. Biblia'y ang basa,
sagrado ang misa, sagipin ang masa, pahayag may bisa, sa langit pumasa, ang santo'y magmarcha, si Kristo'y pag-asa, ang Diyos ay iisa. Iisa, espelengin ang iisa. I. Iniibig tayo ng Diyos. Pakiulit. Iniibig tayo ng Diyos. I. Iniligtas tayo ng Diyos. Iniligtas tayo ng Diyos. S. Santatlo, sambahin. Tatlo sambahin. Huling letra po, A. Alleluia. Luwalhatiin ang Panginoon. Alleluia. Luwalhatiin ang Panginoon. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, katapusan ng Oktubre po ngayon, ni San Jose, nawa po, ibigin natin ang buong puso, pag-isip, kaluluwa at lakas ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos tamang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig ng Ama tayo'y nakabuklod, kaya buong tiwala tayong dumulog sa kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Jesucristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, binggin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral, sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan ng Espiritu Santo, yung unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na manghela nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalatan, at nagiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa.
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagbubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Salamat sa pamilya at sa kaibigan, kaloob na biyaya, naway walang hanggan. May sakit pagalingin, hirap ay mapawi. Amin pong panalangin, langit ay mapawi. Tayo ay mapabilang sa kaharian niya. Araw ng bagong silang, lungkar ng ligaya. Kapiling si Maria, pati si San Jose, anghel na masasaya, apostol na dose. Oong Senyor purihin, haring nasa trono, kanyang alay sambahin, viva Nazareno. Nawa ng karagdagang bunga ang inyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi na may karamdaman, dingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na kay narito pa sa daigdig maraming gumaling dahil sa pagkananda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay nalulhati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ni Lubhang Magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. Sa tulong po niyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nilang mga pangako na sa binyag, may kaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin,
na yan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Magsiupo na muna po ang lahat.